join in the praise of His people. God is near, healing broken hearts with His touch. As we gather to worship His name, He is riding on the wings of our praise. I believe. Hallelujah! Good morning mga kaigsuonan nako diha sa atong Ginoo. Today is 5:48 na ang atong oras and it's the 22nd of February 2024. Give you rest. Maayong buntag kanatong tanan, dalay ko ng atong Ginoo ning sayong kabuntagon na usab. That is, And once again, welcome sa ato ang Facebook Live. He's promised to be right here with us as we come together. Gusto lang nato no pasalamatan ang atong mga kaigsuonan no ni adtong milabay nga adlaw usab nga nag mapadayonon kita sa ato ang pag-live no. Pasensya kayo, wala kita kagahapon kay down ang ato ang internet no, wala tay signal. Anyway, padayon ta today. So today or before no karong adlaw, akong pasalamatan ang ato ang 345 views no, ang mga naglantaw ni ining ato ang ginahimo dinhi sa matag adlaw. Doon na sa 61 shares, doon ay 62 comments and another 64 ka mga reactions no. Doon ay nagka nibati og like and also dunay love no. Salamat sa gugma dinha sa pulong sa Ginoo. So today ato ang pasalamatan usab no ang una nato nga nagpadala og mensahe ning sayong kabuntagon ang atong igsuon Olga og niya pa sa ato ang sa comment nato karon. Blessed morning, anointed man of God. May the power of the Holy Spirit be upon you today and always. God bless everyone. Kumbati sa pagmantala sa pulong sa Ginoo Pastor kay daghan uhaw sa pulong ni Lord kanunay. Amen. Salamat Sister Olga sa comment and also thanks for watching and I believe no daghan na usab ang ato ang ma-share ni ini no. Salamat kay sa inyong mga kinabuhi kay kamo usab ginagamit sa Ginoo sa pagpaambit ni ining atong mga ginahimo para kaniya. Always no ang atong tinguha nga maituboy ang pangalan sa atong Ginoo no. Thank you Sister Olga and some others nga watching na karon. Open ang ato ang text or ang ato ang comment section din ha no. Please pabati sad mo og kinsa man ang mga naa karon. Don't just watch but also pwede sad tang mo comment din ha og mo share no niining ato mga ginahimo. So igsuon Didi Tanghente is watching. Thank you kaayo Sister Didi nga Tanghente no sa pagkuan usab karon. Pakigduyog ka nato sa atong mga gimbuhaton. Hallelujah. No, salamat kaayo. So padayon lang ang ato ang mga comment din ha. Ug ako usab diri magmapadayonon. If wala ta malimot mga igsuon sa atong gihisgutan no, gahisgot kasi kita karon og mga batan-on. Oo. No, mga batan-on din ha sa mga nasulat ba sa Bible no? Kung kinsa kining mga batan-on last time og mahinumduman pa ninyo no, naghisgot kita about kang David no, kung ang iyang pagkabatan-on he was still very young nga iyahang gipakigbatukan ang usa ka higante and he is known for that no, ang si Goliath and mao kadto ang himo kaniya nga isa ka usa ka leader no during sa iyahang time nga nakapahimuot. Oo, dili lang sa mga tao but iyaha gayong gituboy ang pangalan sa Ginoo no, kay dili niya mahimo or dili niya kaya laiton lang ang Dios sa Israel no, ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta no, dili niya ma-afford, di niya kaya nga kaminusan ang Dios nga nagmugna ni ining tanan. So mga igsuon ko, another na usab no, siguro makita man nato din ha sa ato ang mga hisgutanan karon
no, ang usa na usab ka batan-on, and I believe this is the youngest nga hari. Mao na, no, ang ato ang topic is dili kini sa pangidaron. Mao nang young or old, no, ang ato apang message karon, no, ako alang lantawon. Young or old can be a good nga leader or pwedeng mapahimutan ang Dios ni ining pagkabatan-on. So walay edad no nga gilimit kung mahimo tang Dios non nga example. Amen ba diha mga igsoon? No, salamat kay sa tanan, no. Dato Wilfredo Sangayan, Uncle Will, good morning po. Thanks for watching, and also sa comment. A blessed morning, Pastor. God bless us all. Thank you po. No, and blessed morning, Pastor, also giingon ni igsoon Didi. No, good morning ninyo din ha. Tanan gayod nga watching right now, no, ang Dios uban magapanalangin kanatong tanan. No, mao gayod kanay atong tinguha usab nga ang panalangin sa Dios ato agayod kanang maangkon everyday unsa na lang ka, no, ug walay panalangin sa Ginoo. Amen. So tanan siguro perti na gayong lisura, wala pa ang panalangin sa Ginoo. So samtang naa ang kusog, naa ang available ang mga pamaagi nga sama niini, no, ato nang himuon, no, magpagamit na gayod kita sa atong Ginoo. Mao na atong giuluhan karon ang ato ang pagahisgutan. Young or old can be a godly example. And today mga igsoon atong tun-an ang kinabuhi ni Josiah, no, a very young nga hari during sa iyahang panahon. He was ato lang i-advance gamay atong music ha. Okay, he was 8 years old, no, sa dihang gi koronahan siya as king because his father died, no, pinaagi gipatay ang iyang papa nga si Amon, and he was also King Amon, no, ang iyang papa, and he was also the grandson, no, si Josiah, a grandson of King Manasseh. So, of course, kabaluta sa panahon nila, ang mga hari is pinaagig succession, no, musunod ang mga kaliwatan. But pinasahi si Josiah sa diyang nahimo siyang hari because he was very young. No, mao na mga igsuon na ay giingon ang second, or I'm sorry, no, ako lang ikuan balik ang ato ang giingon ang 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ato na lang po ning i-flash dinhi, no, dinhi sa ato ang screen. Gamayng pailob lang, no, kay wala na ako mabutang ang ako ang bersikulo diri ang main verse nato. Ingon pa ang 1 Timothy, I'm sorry. 1 Timothy 4:12. Ingon ang maong bersikulo. So palihog na lang po ko sa inyohang Bible, no? Ingon ang 1 Timothy chapter 4 verse 12. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Lantawa mga igsoon, no, usa ka pahimangno sa usa ka may edad na or tigulang na nga apostol sa Dios ngadto sa usa ka batan-on nga si Timoteo. No, this was Paul's letter to Timothy. His first letter to Timothy, makita din na sa chapter 4 verse 12 nga iyang gipahimangnoan nga dili ayaw itugot. Ingon pa ang Bisaya nga hubad usab, no, dinhi sa Bisaya nato nga Bible, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on, no, because mauni karon ang kahimtang kasagaran sa mga batan-on, and maybe makita sad nato, no, ang ilahang lifestyle sa mga batan-on karon. Di na ko ma-imagine, no, ako at 8 years old, no, na ako'y mahinumduman. Kasi ang ingon ani nga pangidaron mga igsuon, ang mga bata, no, makonsider pa kasi ni siya ka bata. At 8, ang akong mahinumduman
grade 2 ko ana nga pangidaron, no? I think grade 2 ko ana, and I started ang ako ang pagtuon, no? Di na kasi sa among balay nagpalit akong papa og piano, so I started learning magplay og piano nga instrument, no, musical instrument. Pero ang 8 years old nga atong pagahisgutan karon nga mao si King Josiah, at 8 he was crowned, no, or he started his reign as king of Judah, no, sa iyahang panahon, no. Ang iyahang amahan sama sa kong giingon nga si Amon, also a king nga gipatay, and si Manasseh also a king, ang iyahang lolo inana usab, no, ang ilang kaliwatan, no, mga kuan kasi ni, no, mga harianon ang atong gipanghisgutan karon, si David, no, si Josiah. There were an example sa giingon dinhi sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 nga sa ilahang pagkabatan-on dili sila mga talamayon, no, mga tamayonon ba nga mga klase sa batan-on, kay ngano naa sila'y maayo nga gipbilin nga mga example because do na sila'y choice sa kinabuhi. Amen. No, si David samtang batan-on siya, gipili niya nga iyahang dili niya itugot nga ang iyahang Dios, ang Dios sa iyahang katigulangan ag ang iyang Dios ingon ana lang kung tamayon sa usa ka Pilistihanon nga higante nga si Goliath. And dinhi usab mga igsoon sa atong pagaisgutan karon in 2 Kings, no, dinha nato makita ang kinabuhi ni hari nga Josiah. Makita siya or mabasa nato siya dinha in 2 Kings chapter 22 and 23, and also in 2 Chronicles chapter 34 and 35. Diha, no, actually tag-as kayo ni nga mga chapters ang ato ang pagahisgutan, pero dili na nako ni basahon, no, gusto lang nako mo tagaan og kining idea kung kinsa ni mga batan-on nga dili talamayon kay tungod sa ilahang choice. Tanan manggod kita mga igsoon, do na tay choice sa kinabuhi. No, pwede natong ingnon ang atong pagkabatanon or atong kaminosan ang mga batanon sa atong panahon karon. Tama ba? No, pwedeng kaminusan nato ang mga batanon nato. Pwede natong tamayon sila kay tungod lagi ingon ni ana no, daghan tag rason sa mga batanon karon. But this king nga atong isgutan karon, he was so passionate about sa iyahang Dios. No, kinsa maning Dios nga gialagaran. Again, ang iyahang papa nga si Amon, he was a wicked king. Ang iyahang lolo is also wicked, si Manasseh. But this young king, he chose not to be wicked or evil, no, sa iyahang reign or sa iyahang panahon nga siya ang gadumala sa Judah as king. Tanawa mga igso, no? Do not ay choice. Anyone, everyone, do not choice. Pwedeng mahimong godly, example, pwedeng mahimong dautan. So naa sa ato individually makakuanta. Makapili ta kung unsa ato ang klase sa kinabuhi. Imagine sa iyang kabatanon, nakita na niya. No, maybe dili pa gid siya ingon ana ka exposed sa wickedness sa iyahang amahan, sa iyahang lolo. But again, ang leaders manggod din na ana ang mga panahon pag mag-exist ng lolo, gikan pa sa lolo ang pagkadaotan hangtod sa iyahang amahan daotan, most likely sa iyaha usab nga reign, sa iyahang panahon, pwede usab nga piliun niya ang pagkadaotan. Amen ba? But this king atong isgutan karon, do na siya choice. Ang iyahang choice is he was passionate about sa iyahang Dios. Gihimo niya kung unsa ang husto. Amen? No? Ang choice ba igsoon, no? Gihimo niya og unsa ang husto atubangan sa Dios. Bisan kita karon na atay choice. Batan-on ka man, naa ka man sa pangidaron, no, ang uban napahinaykan nila. Abi nila kay nabilong sila sa kana nga mga group of people, then ang ilang choice daw wala na sila'y pwedeng mahimo. Naatay mahimo oy.
No, natay pwedeng himuon. Mao nang matag usa nato gitagaan kita og choice. No, ang pagpili because life is a matter of choice. Amen ba? No, sige na ko ning madungog sa akong papa sa una. Abi na kog unsa lang ni nga linya sa pag-istorya. Pero tinuod jud di ay pwede day natong ma-apply mga igsuon dinhi sa kinabuhi because life is a matter of choice. Tinuod jud. Pwede tang mamili aning kinabuhi. Mao na ang mga nasulat no about kang King Josiah, mga makita nato mga igsuon in 2 Kings chapter 2 at chapter 22 and 23 and 2 Chronicles chapter 34 and 35. Sa dihang nahimo siyang hari in the year 640 before Christ, no, ang iyahang reign from 640 up to 609. No, kasi ang counting manggod pag mohisgot tag before Christ panaog. So 640 before Christ up to 609 before Christ mauna ang iyahang reign. No, mauna ang iyahang panahon nga naghari siya didto sa no, I think this is 31 years of reign. 31 katuig nga naghari as King of Judah. No, ang iyahang panahon dito sa Jerusalem. So again, makita nato na din na sa ato ang kuan. But mao lagi ang iyahang amahan dautan, iyahang lolo dautan. But this little king, maingon nato little king kasi 8 years old no ang iyahang reign. The world's youngest nga hari mga igsuon. Sa dihang namatay ang iyahang papa ni Puli. Kabalo ba mo what ang highlight sa kinabuhi ni Josiah mga igsuon? No, na-discoveryhan niya during sa iyahang reign ang balaod sa Dios. No, mao ni ang highlight sa reign ni Josiah. Ug makita nato diri sa 2 Kings ang panultihon, no, ang akong basahon diri 2 Kings chapter 2 verse 2. Ang giingon sa he did what was pleasing in the Lord's sight and followed the example of his ancestor David. He did not turn away from doing what was right. Lantawa igsuon, naa siya choice. Imagine between David ug sa iyaha, wala lang ko mahibaloon sa kalay-an nga gap. No, pila ni ka tuig ang ilahang gap. Awa na ko ma-review ni siya. But wickedness na ang nagsunod. Of course, after David, Solomon. Si Solomon dili siya perfect nga hari. No, niagi sad siya og pagdumala nga nag-serve siya og daghan nga mga Dios no tungod kay daghan siya asawa no. So nagsunod na mga daot ang hari. Pero tanaw igsuon na pag-abot sa panahon sa batan-on nga hari Josiah, do na siya choice. Tanawa no, dili day nato pwede maingon nga kay dautan ang ato ang mga kalululuhan ang atong amahan, kita usab mamahimong sama sa ilahang pagkadautan. Amen ba? No, pwede kasing mamili ta nga mamahimo tang maayo. Praise God. No, kay do na tay choice ang mga nakalami mga igsuon, kini nga batan-on nga hari nanawagan siya. No, gi-introduce niya kung unsa ang mahimong pleasing in the Lord's sight. No, naa siya choice. He followed the examples of his ancestor David. No, wala may hisguti diri. Nga gisunod niya ang iyang daotang amahan, ang iyang daotang lolo, but naa siya panig-ingnan. An example, actually, siya kuno ang sunod nga hari nga matarong after David. No, isipa daw, di ba si David ang pinakabantugan nga hari sa Israel? Then comes Josiah after pila ka generation sa mga hari. So diri na to mahibaw-an mga igsuon nga again, no, naay pwedeng mahimo. Naay pwedeng mahimo dinha sa leadership. Unsa man ta klase karon nga mga tao, ordinaryo, a leader, we have always a choice. Tanawa igsunon sa giingon
sa chapter 23, no wala na ko chapter 23 verse 3. Daghan kay kog na miss karon nga mga verses, wala na ko mabutang dayon. Anyway, so gamayng pailob lang no para sa ato ang pagbasa unsa giingon sa 23 verse 3. The king took his place of authority beside the pillar and renewed the covenant in the Lord's presence. He pledged to obey the Lord by keeping all his commands, laws, and decrees with all his heart and soul. In this way, he confirmed all the terms of the covenant that were written in the scroll, and all the people pledged themselves to the covenant. Tanawa no, makita nato usab ang usa ka hari nga naghatag og pagtagad sa pulong sa Ginoo because it was rediscovered no sa dihang dunay temple repair. Ilang gusto nga i-repair ang templo sa Dios. Din didto na usab nila simbahon ng Ginoo na diskubrihan didto ni Hilkias or ni Hilkiah ang high priest during sa iyahang panahon. No, he was high priest nga nakita niya ang sulat. Nakita niya ang scroll, na rediscover ang scroll. Tanawa mga igsoon no. Pag ang mga dautan gani mo rain, taguan nila ang kamatuuran. Amen? Og sa dihang naay plano ang maayo nga mo rain, naay repair sa temple, naay pagtagad sa Ginoo, something will be discovered. Amen? No, og mao ni ang nahitabo dinha sa reign ni Josiah. Kay hamang gitinguha nga simbahon ang Dios. Of course, iyang gipa-repair ang temple. No, ang temple tanawa igsuon, unsa ka mahinungdanon pag ang usa ka hari or ang usa ka batan-on or even ang may edad na nga sama nato karon muduol na ganita sa Ginoo, something ang atong madiskubre. Amen ba? Ug mauna ang nahitabo during the reign ni King Josiah, si Hilkiah ang chief nga priest or ang high priest sa iyang panahon nakakita og basahon. Ug didto sa basahon samtang gibasa ni Sapan, si Sapan siya kining secretary no sa panahon ni Josiah. No, actually daghan tag names ma-encounter karon kung gustuhon lang gyud nato, but gusto lang nako i-highlight no ang mga names sa mga tawo nga nag-involve or na-involve sa kinabuhi usab ni King Josiah. No, kasi mauni sila ang mga king nga mga tawo nga nahimong instrumento aron mabasa ang kamatuoran, madungog sa hari ug ang hari karon makahimo og choice. Hallelujah! No, daghan kay tag pwedeng makuwang pagtulunan. Imagine kung matinud-anon ang mga alagad sa Dios nga mopadayag sa tinuod ngadto sa hari or whoever ang naa karon sa katungdanan, batan-on man kini or may pangidarona, kung ingon ana ka matinud-anon ang hari or ang pari, o inana ka matinud-anon ang mga alagad sa Dios, inana ka matinud-anon even ang secretary of reading ang pulong sa Ginoo ngadto sa hari. You see, pakuha na itong pagtulunan even sa itong mga reigning karon nga mga kings or priests no sa ato ang panahon, whoever ang naa karon, kung tinuod lang nga atong ipadayag sa ilaha ang kamatuuran, isipon daw nato igsuon ang ato ang mga leaders karon. Mga lagad sila sa Dios. Ang ato mga leaders karon igsuon, kabalo ba mo unsa ang advantage? Dunay kapungot ang Dios, no? Tuguti ko ninyo sa pagbasa sa pila ka portion, no, kasi nindot manggod masayod ta igsuon about sa kamatuuran. No, ang 2 Kings chapter 22, no, tuguti bagod ko ninyo sa pagbasa Bisaya, no, para mas dali nato masabtan. Magsugod ko sa verse 1. 8 ka tuig ang panuigon ni Hosias sa pagsugod niya paghari sa Huda. Ug naghari siya sulod sa 31, ayun, 31 years katuig dito sa Jerusalem. Si Idida nga anak ni Hadaya nga taga-Buskat mo iyang inahan. Praise the Lord, no? Matarong siya atubangan sa Ginoo. Ug gisunod niya ang gibuhat sa iyang katigulangan nga
si David. Wala gayud siya motipas sa dalan nga matarong. Sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Hosias, gisugo niya si Safan pag-adto sa templo. Si Safan mao ang sekretaryo sa hari. So identified na ang duha ka persona karon, no? Josiah was the king, Safan was ang iyahang secretary. Anak siya ni Asalias ug apo ni Mesulam. Giingnan siya sa hari. Lakaw ngadto kang Hilkias, so another nga person. Hilkias ang pangulong pari, the high priest. Aron ipo niya ang kwarta sa katawhan nga nadawat sa mga pari nga nagbantay sa pultahan sa templo sa Ginoo. Ipahatag kini ngadto sa mga nagdumala sa trabaho sa templo aron sila'y mohatag niini ngadto sa mga trabahador nga nag-ayo niini. Sa mga panday ug mga kantero ug ibayad sa mga kahoy ug sinapsapan nga bato aron gamiton pag-ayo sa templo. You see, na-establish ang temple repair, no, ug ang mga tao nga involved. Apan ayaw sila pangayo og usay sa kwarta nga gipiyal kanila kay dili man sila tikasan. Unya si Hilkias ang pangulong pari miingon kang Safan, nakit-an ko ang basahon sa balaod dito sa templo. O gihatag ni Hilkias kang Safan ang basahon o gibasa kini ni Safan. Ayun, established na, no? From the chief priest or the high priest, Hilkias, gihatag kang Safan o gibasa ni Safan. Unya miadto si Safan sa hari o gibalitaan niya ang hari bahin sa kwarta, miingon siya. Gihurot pagkuha sa imo mga sulugoon ang kwarta dito sa templo, gihatag nila kini ngadto sa mga nagdumala sa trabaho. Unya giingnan ni Safan ang hari. Gihatagan akog basahon ni Hilkias o gibasa kini ni Safan atubangan sa hari. Sa pagkabati sa hari sa nahisulat sa basahon sa balaod, gigisi niya ang iyang bisti. Gigisi niya ang iyang bisti o gisugo sa hari si Hilkias nga pari og si Ahikam nga anak ni Safan, ingon man si Akbor nga anak ni Mikias og si Safan mismo lakip si Asias. Ang sinaligan sa hari, miingon ang hari kanila, lakaw, pagpakisayod kamo sa Ginoo, alang kanako og sa katawhan sa Huda bahin ni ining basahon na kay nasuko pag-ayo ang Ginoo kanato. Kay wala man tumana sa atong katigulangan ang nasulat ni ining basahona. Busa si Hilkias, si Ahikam, si Akbor, si Safan ug si Asias miadto aron pagpakisayod sa usa ka babae nga ginganlag Hulda, usa ka propeta nga nagpuyo sa bag-ong bahin sa Jerusalem. Ang iyang bana mao si Shalom, nga anak ni Tikva ug apo ni Harhas. Nga kaniadto tinugyanan sa mga bisti dito sa templo, gisuginlan nila si Hulda sa nahitabo ug ipabalik sila ni Hulda ngadto sa hari aron paghatag kaniya ni ining musunod nga mensahe gikan sa Ginoo. Silutan ko ang Jerusalem ug ang tanang katawhan niini, sumala sa naisulat sa basahon nga nabasa sa hari. Gisalikway nila ako ug naghalad sila ngadto sa ubang mga Dios. Busa gihagit nila ang akong kasuko tungod sa ilang nabuhat. Nahagit ang akong kasuko batok sa Jerusalem ug dili kini mapuypoy. Ug bahin sa hari, mismo nga nagsugo kaninyo dinhi, ako ang Ginoo nga Dios sa Israel nagingon, namati ka sa naisulat sa basahon ug naghinulsol ug nagpaubos sa imong kaugalingon sa akong atubangan. Gigisi nimo ang imong bisi ug mihila ka sa dihang nakadungog ka nga nagtinguha ako sa pagsilot sa Jerusalem ug sa mga katawhan niini. Oo, himuon ko kini nga makalilisang nga talan-awon og tinunglo nga dapit apan nabati ko ang imong pag-ampo busa ang silot nga ipahamtang ko sa Jerusalem moabot lamang human sa imong kamatayon. Mamatay ka nga malinawon. Ang mga tao mibalik ngadto kang Hari Hosias uban ni ining maong minsay. Kung ato ning padayunon pagayod mga igsuon, no, daghan jud kay tag makuha nga pagtulunan, but gusto lang nako ipunto diri mga igsuon. Niabot ang point nga sa dihang gibasa na ang maong nga basahon, ang balaod sa Dios ngadto kang Hari Hosias, mga igsuon, niabot ang point sa ang kinabuhi nga iyahang
nabati ang mga pulong, gigisi niya ang iyang bisti a sign of repentance. No, lantaw igsuon, kana bang paggisi, isa ka hari nga nahibalo sa kamatuoran about sa kasuko sa Dios igsuon, he made a choice. Naghimo siya og pagpili, gipili niya nga tumanon niya ang nahisulat because dili niya gusto maangkon ang silot sa Dios sa iyahang mga katawhan. Tanawa ba gud igsuon? Pag ang kamatuoran mapaabot didto sa angay paabtan igsuon, pwedeng makahimo og pagpili ang usa ka tawo. Amen ba? King Josiah iyahang gipili nga iyahang tumanon. Unsa ang nasulat dito sa kasulatan, dito sa basahon nga gibasa sa iya. Kabalo ba mo igsuon, after that, many ang reform nga nahitabo. No, dunay reforms nahitabo. Nagsunod na ang klase-klase nga mga pag-reform sa tao. Kabalo ba mo, ang templo sa Dios, it was cleansed sa tanan nga mga objects, no, nga worship. Kasi tanawa igsuon ha, ang Dios dili siya gusto og pagsimba og pagyukbo og mga Dios. No, gusto lang yun nato ni tagag emphasis mga igsuon. Because pag naamang ni present mangguning mga images dina sa sulod sa templo sa Ginoo, ma-redirect kasi ang ato ang pagsimba sa tinuod nga Dios. Di ba ang Dios is spirito? So dili pwede nga isimbahon ang Dios dinha sa mga pinaagi ni ining mga Dios, ni ining mga butang. No, mga igsuon ko, dunay pagan nga worship nga ginahimo because of the choices ni adtong mga evil kings before Josiah, his father Amon, his grandfather Manasseh. They worshipped idols. Mo nang nakasulod ang mga idols didto sa templo. And this new king, Josiah, wanted ang true worship sa one true God, which is spirit nga dili siya mosugot. Any graven image, any mga buhat-buhat sa kamot sa tao nga maoy mahimong direction or palaagian sa simba sa Dios. Mao na mga igsuon, no? Subo paminawon nga even until today maunang dili nato, no, ang kasuko sa Dios igsuon na agayod dina sa mga gasimba og mga Dios. Mao na igsuon during sa time ni Josiah, he made a choice. Reformation dito sa templo, gipangtangtang tanan nga point of worship nga dili mo pa hinungod sa atong buhi nga Dios, tangtang na igsuon. Those katong mga idolatrous nga mga high places, gidemolish o sabto niya. And na-restore mga igsuon ang ilahang Passover. No, mabasa nato na sa chapter 23, verses 2 hangtod na pod sa verse 23. No, daghan kaayo ta og pwedeng makatuna, no, ako na lang ning ihatag sa inyo as basahon. You read, no, 2 Kings chapter 22 and 23, daghan tag matun-an din na. Daghan siya gitangtang, even mga mediums, kadtong mga tao nga duulan. Mao'y ginaduulan sa mga tao aron dito sila. No, and even today, daghan na mga igsoon, mao nang dili nato ma-blame. Nganong daghang mga happenings karon daghag kasuko ang Ginoo nga hangtod ron wala mapuy-puy ang kasuko sa Dios and kabalo mo. Because of that decision, that choice, gidelay sa Dios. Busa ingon pa ang verse 20, ang silot nga ipahamtang ko sa Jerusalem moabot lamang human sa imong kamatayon. Tanawa igsuon, pag ang leader batan-on man or tigulang, nga dili bastang maminaw sa mga istorya-istorya, kundi maminaw lang gayud sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios, no? Pag ang leader maminaw sa Dios, mohimo og choice, paminaw,
No, batanon ka man, tigulang ka man, leader ka man karon, whatever ang posisyon imong gikuptan. Dunay silot. Pero kung mohimo tag choice, hello, mamahimong i-delay sa Ginoo. Hallelujah! No, i-delay sa Ginoo nga ipahamtang ang iyahang silot. Kay tungod, somebody, a leader, young or old, made a choice. Ingon pa ang kuano, talang tawa igsoon, mamatay ka nga malinawon. Imagine, sa iyang pagkabatanon gihisguta na no sa usa ka prophetess katong babae nga si Hulda atong nahisgutan kaganina. Nahisgutan na nga you will die peaceful. Oh, lami kayo igsuon no kana bang ikaw ang hari? Ikaw ang nagdumala karon sa usa ka posisyon. Then hearing mauni ang mahitabo, you will die peacefully. You will reign mightily because of the choices nga imuhang ginahimo karon. That choice nga makapahimuot sa Dios igsuon. Ingon pa ang Bible nga before saya in 23:25, no? 2 Kings chapter 23 verse 25, never before had there been a king like Josiah who turned to the Lord. Tanaw igsoon ang direction sa usa ka hari, no? To turn to the Lord with all his heart and soul and strength, obeying all the laws of Moses, and there has never been a king like him since. Kabalota kung unsa kabantugan si David. Unsay nisunod kang David, a very young king, naghimo og choice. There was never been, no ingon ang Bible, there had never been a king like Josiah. Kung naamay sunod nga bantugan nga hari nga nagsunod kang David, it was Josiah, a king, a very young king who made a choice. No, ang mga batanon manggod karon musugot sila tamayon. Ang mga leaders karon musugot ra sila tamayon. Imagine ingnon kag usa ka leader ka nga corrupt, usa ka leader nga di ba bansagan nakag-unsa-unsa as or human ka mahimong leader, musugot lang ka. Ayaw sugot. No, ayaw sugot. Kay ang tinuod nga leader pwedeng mohimo og choice. Ang hari pa naman, imagine, hari ka musugot ra katawagon ka nga kurakot ka nga hari. Kurakot ka nga, di ba? Gasimba kag Dios. Wala kay simba, napadyoy uban, di yun mo simba, wa na nakaila Ginoo. Di na kaila og musulod og simbahan. Ug musulod og simbahan, dili ang Dios ang ginatuboy. Aminaw, igsuon. No, kung ikaw ni, di man siguro kahari pero wala ka gasimba. Wala ka gatuboy sa Dios. Ang imo mga choices in life, dili pagpasidungog sa Dios. Dili ang paghatag og pagtagad sa pulong sa Dios. I'm sure ikaw ni ang giisgutan diri karon. But again, ang usa ka batan-on nga hari, he made a choice. No, it's wala taga pahinungod niini og kinsa, but whoever you are right now, kung mao man ni ang imuhang kinabuhi karon, worshiping idols, gipasangin lang na gani og unsa-unsa nga mga maot, but still wala ga surrender sa Ginoo, wala ga repent, no, because katong gihimo niya in chapter 22 nga iyahang gigisi ang iyahang sanina. Usa kadto ka sign of humility, pagpaubos. Nagrepent, naghinulsol, gipabag-o ang huna-huna. Kay ngano something tinuod ang gibasa og iyaha kining nasayran nga isa ka kamatuoran. Praise God. No, kay dunay mga sama niini nga mga hari. Dunay sama niini nga pwedeng mohimo og choice sa kinabuhi. There was no king before
nahitabo igsuon after David, between David and King Josiah, all were evil. You see? Again, they made a choice. Si David, dili nimo pwede tamayon ang Dios sa Israel. No, og sa dihang nasayran usab ni Josiah nga mao ni naaday kasuko ang Dios sa iyang mga katawhan. Iyahang gihimo ang usa ka pagpili. He chose to worship God. He chose nga ang mga tawo ang nakalami igsoon kay pag ang hari na gani mutingog, hallelujah, pag ang naa na gani sa katungdanan ang mutingog, mo decide to worship God, igsoon. Grabe daghan kaayo ang pwedeng mahitabo. No, kabalo ba mo sa survey kagahapon ako'y nakita no sa Facebook. Gipost ni siya sa usa ka igsuon. No, sa survey mga igsuon nga pag ang usa ay kahari, no, ang king or whoever ang naa sa katungdanan, dako day kaig porsyento, no, kabalo ba mo pag ang amahan, no, ako laning tagaan og ko ano emphasis. No, gi-share ni kagahapon ni Sister Linlin nga poras. When ang usa ka amahan, no, or ibutang nato ang hari sa panimalay comes to Christ first. Kung siya mo ila kang Kristo, muduol siya sa Dios nga himuon niyang Ginoo sa iyang kinabuhi. 93% of families will follow. Hallelujah! Tanaway igsuon. Usa pa lang ni katatay. How about hari? Ang hari kasi igsuon, ang iyahang tingog is already balaod. Pag ingon sa usa ka hari, simbahon ta ang tinuod nga Dios and we will not worship any other gods. Pinaagi ni ining idols. Pag dili na gani, ingon ana ang way of worship igsuon. Pag dito na gani sa tinuod nga Dios, 100% ang worship. Kana, hari. Kung usa ka tatay sa panimalay, mo decide karon. No, sa kinikahagit igsuon. Ang influence ba? Kung unsa ang influence sa usa ka tatay, usa ka hari sa panimalay, pag mo implementar og worship sa one true God, sama ni Josiah, igsuon ko, try to picture godly nga family ang imuha karong ang mosunod sa imuha. Kung usa ka katatay, godly children ang mo follow sa imuha. Hallelujah! Wala ka malipay, ana? Wala ba ka makaingon karon nga muhimo ko og choice. Akong pilion ang pagsimba sa matuod nga Dios. Ako ning himuon. You see? Dagahan ang mahitabo sa imuhang kinabuhi. Imagine ang gasunod nga generation sa imuha. Mo na mga igsuon no makaingon ta nganong ni kuyanap ang kadaot karon because leaders, young or old, wala gahimo og choice nga mosunod dinha sa atong Kristo. Samantala gitagaan ta karon og higayon at chance. Mubo ra nga tong panahon, di ba? Daghan tag madungog saying, life is short. Ang ato ang kinabuhi diri daw sama lang daw kita sa bulak na karon, ugma wala na. Mubo lang ang atong number of years, between 70 to 80 lang, ang uban wala jud palara, wala kabot og 70. Igsuon, naatay choice. Pilion nato sama sa batan-on nga hari nga Josiah. Wala misugot nga himuon siyang or wala siya musugot nga ang iyahang reign. Ipadayuno niya ang rulership sa iyahang amahan, sa iyahang lolo nga wicked. Wala niya to gipili. Gipili niya karon nga alagaran ang tinuod nga Dios. Mao ni ang mahitabo mga igsuon, no? Kung ang choice nato karon is to serve ang tinuod nga Dios, naa may pagsilot, mahitabo man ni, pero i-delay kini sa Dios. It will come upon sa mga katawhan later. Isipa daw karon,
naghimo kag choice ikaw nga amahan. Lord, alagaran kanako. Himuon ka na akong Dios ug dili lang ako kauban ang akong mga anak. Muna karon igsuon, pwede tang mohimo og desisyon sa kinabuhi. Dili na to pahinaykan kay abig makasalanon ang atong lolo, ang atong papa, ang ato ang mga katigulangan, na dayon tay saying nga it runs dina sa atong mga kaliwatan. No! Naatay choice. Dili na siya mudagayday kay ngano karon mo decide kita. Nga atong pilion ang Dios, atong simbahon ang Dios, di nato ipahinayak ang mga gihimo sa atong mga katigulangan. Ngano di ay kay ang atong katigulangan mga palahubog. Kita pod palahubog. Kay ang atong mga katigulangan chikstirada, kita pod. Ang atong mga katigulangan mga butangiro, tanan mga dautan, kita pod no. No. Do na tay choice karon. O na igsuon sa atong panahon karon. Young or old, unsa man ang ato ang kahimtang karon, makapili ta. Usa pilion ta ang maayo. Amen ba igsuon? Pilion nato unsay matarong aron ang kapungot sa Dios dili mo hampak sa ato ang panahon. Dito lamang kini sa mapadayonon sa pagkadautan. Amen, igsoon. No, imagine na kay choice karon aron ang kasuko sa Dios nga dili mapuypoy ang iyang kasuko sa imuha karon because of that decision. Madelay ang iyahang kasuko, dili ipahamtang sa imuha ug ang imong anak mupili nga dili ipahamtang usab sa iya, muhimo usab og choice ang atong mga anak igsuon. Madelay igsuon because of the godly nga choice nga atong himuon karon diha sa atong leadership sa sulod sa atong panimalay or dinha man gani sa ato ang pagdumala karon whatever ang leadership position nga naata. Makapaamin ba ka ni ana igsuon? No, kung makapaamin ka, then praise the Lord. Daghantag matun-an igsuon sa kinabuhi ni ining maong batan-on nga hari. No, dunay mga positibo nga nahitabo dinha sa iyahang reign. Grabe ang influence. Imagine ang influence nimo of salvation karon sa imuhang panimalay. Sa imuhang liderato karon. No, naghari ka man, balay, naghari ka man siguro karon og purok. Di ba? We call it leaders. Barangay, munisipyo, ang ato ang probinsya, ang ato ang nasod. Ang choice nga atong ginahimo karon igsuon. Ang influence nga imuha karong igahatag didto sa mga gasunod nimo. Nako nga henerasyon. Nga bisan ang mga bata karon igsuon. Bata, pwede. Dunay potensyal ang mga kabataan nato karon to live for God. Amen ba igsuon? Ang atong kinabuhi, ang atong choice, muhatag kini og impact sa atong mga kabataan. Di ba dunay saying nga ang mga batanon, di ba sila ang musunod sa atong generation, they are our future. Sila ang imagine kung unsa karon ang imong ginapakita sa ilaha. Dili pwede mo ingon lang ta sa atong mga batanon, follow what I say but do not follow what I'm doing right now. No, mga igsoon, hello. Usay ingon ana, tinuod lang. No, wala man ko masuko. Pero again, no, ang message para sa to is very clear. Ang desisyon nga atong himuon karon it gives impact sa atong mga gasunod nga mga generation. Igsuon ang kinabuhi ni Josiah igsuon. He committed nga mahimo siyang obedient dinha sa Dios. Mao nang gibless siya ang iyahang kingship, ang iyahang rulership, ang iyahang reign. Gibless siya sa Ginoo igsuon.
Kay ngano, sa dihang naminaw siya, sa dihang iyang gipaminaw ang gibasa sa iyang sekretary nga si Sapan, nisalig siya sa mga pulong sa Ginoo, nahimo siyang obedient sa word sa Ginoo. He responded positively sa pulong sa Dios. Lantawa igsuon, kung naa ang maayo nga desisyon nga atong himuon karon. Karon, we praise and thank God. Ngano? Ang pulong sa Ginoo, bisag asa na nato madungog, bisag asa na nato makita, ginawali na dinha sa mga kadalanan, ginawali na diri sa social media, naa na dinha sa radyo, naa na sa TV, tanang platform, giwali na ang pulong sa Ginoo. Kita karon ang mohimo og choice ani igsuon. Unsa ang atong response dinha sa word? Isipa daw, nisulod na sa inyong mga kaopisinahan ang pulong sa Ginoo. Kumusta kita karon? Ga-reject ba gihapon ta sa pulong sa Ginoo? Or ato kining ginapaminaw og atong ginakinasing-kasing ang ginapang-ingon niini? Igsuon, kung gusto ka nga ang kasuko sa Dios igsuon, mapoy-poy or manggani madelay. Decide today kung unsa ang imuhang choice. Ayaw isipa nga ang imong anak pa ang mo decide and ikaw karon ga-enjoy ka aning kinabuhing wala kahimot isa Dios. Ayaw sugot. No, ako na mismo mo ingon ayaw sugot ingon ana igsuon. Sa diyang gibasa bitaw ang pulong sa Ginoo unsay giingon diri sa 2 Kings 22:19. You were sorry and humbled yourself before the Lord when you heard that I said against this city and its people that this land would be cursed and become desolate. You tore your clothing in despair and wept before me in repentance. And I have indeed heard you, says the Lord. Igsuon, mahitabo lamang ang pagpaminaw sa Dios dinha nimo kun matinud-anon, mahinulsulon ang atong pagdangop dinha kaniya sa dihang ginawali, ginasangyaw ang iyahang pulong sa nagkadiin-diin na nga mga dapit karon. Ang curse sa Ginoo igsuon madelay. Kasi ang curse igsuon ngadto kini sa mga mapadayonon sa pagkadautan. Apan sa diyang himuon na nato ang atong desisyon karon. Muhimo ta og mupili ta, akong pilion ang pagkamaayo, akong pilion ang kahayag, akong pilion ang Ginoo, akong pilion ang kinabuhi diha kang Kristo. Then igsuon, madelay ang hampak sa Dios didto sa mga daotan kay ngano naay mga matarong. Hallelujah! Mi-decide karon nga alagaran ng Dios, matinud-anon sa pagwali, tinuod ang kinabuhi, a model, an example. O na daghan kayong makabaton og kaluwasan kung tinuod ang pagwali sa pulong sa Dios. Mga igsuon, hello! Unsa pa mang klaseng balita ang atong gustong paminawon karon? Nganong pag ang pulong sa Ginoo ginawali, ginadelay man nato ang pagtuma niini or gina-reject pa man gani. Ngano man lagi pag ang balita nga walay kamatuoran, istorya-istorya lang, hearsay lang, mas ginapaminaw pa man hinuon. Nganong mas kusog man mo kuyanap ang daotang balita kaysa sa maayong balita ni Kristo. Igsuon, dili na gyud nato ma-blame ang mga messenger sa Ginoo. You blame yourself karon kung dili ka paghihapon maminaw. Hampak ang padulngan. Wrath of God moabot gayud sa imong panimalay. Moabot gayud sa mga katawhan diri sa kalibutan. Imagine pag ang atong leader mo ingon na, tarungo na nako akong kinabuhi. Tarungo na nako ang akong pagdumala. Dili na nako sa gulag.
binuang ang ako ang pagdumala. Isipa daw pila ka buok ang makabaton og kaluwasan karon pinaagi sa imuhang choice. No, say mga igsuon, subo kayo paminawon. Dayag na kayo naa na sa posisyon pero ang kinabuhi. No, ayaw himo ang miserable ang kinabuhi sa mga tao because of your decision. You decide today. 'Di ba? Paglingkod bitaw sa atong Pangulo sa nasod, Duterte, unsa iyang gihimong una niyang desisyon. Gihimo niya ang month of January a Bible month. Wala jud ko. Makuan ana. Malimot ni ana. A month nga diin pasidunggan ang pulong sa Ginoo. How about kita kung ato din ang ipatuman? No, sa dihang moabli ang ato mga kaopisinahan, nganong di man nato basahon ang pulong sa Ginoo, mag-inampuay. Kay ngano ni-decide ang usa ka leader aron mahimong matarong ang iyahang leadership ug ang mga katawhan nga nasakupan niya. Nganong pirmi mang yung unahon lang ang kaugalingon. No? Kalami kaayo pagsugod pa lang sa trabaho, do na nay galid og prayer. Ang galid og prayer ang atong mga leaders. Ang galid og prayer dili lang ang mga Kristohanon but kadtong mga naanay tinguha nga ang Ginoo alagaran. Do na nay repentance nga nahitabo, igsuon ko. It's never too late. It's never too young para sa atoa karon kung batan-on ka man nga leader. Nga sugdan nato ang tinuod nga ang decision. Imagine when you decide today to follow Jesus. Transformation. Dili lang reformation ang mahitabo. Di na sa imuhang opisina, sa imong balay, sa imong trabaho. But total transformation, isipa tanan mahimong Kristohanon, tanan mahimong mudawat kang Kristo to be their Lord and Savior. Isipa daw na igsuon. What a wonderful nga opisina na. What a wonderful nga dapit na imuhang gitrabahoan karon. What a wonderful world ang ato ang puy-an. Kung ang tanan mo decide, sama ni King Josiah, he decided sa diyang nakdungog niya ang kamatuoran. It's never too late. No, even karon nga mapasaylo or muundang ang mga evil nga mga practices din ha karon sa sulod sa panimalay, sa sulod sa ato ang mga barangay, sa sulod sa ato ang kamunisipyohan, sa sulod sa atong probinsya, sa atong nasod, kung mo decide ang leader, batanon man, or may pangidaro na, kung mo decide ang leader today. Kung mo decide ang usa ka tatay, usa ka amahan karon to serve the Lord, simbahon ang tinuod nga Dios, undangon ang idol worship, ang dili tinuod nga pagsimba. Undangon. Desisyonan nga gikan karon ang tinuod nga Dios na ang atong simbaho. Wa ba nimo na maisip igsuon unsa nga generation ang imuhang ginatukod karon? Gusto kag matarong, you decide today. Gusto kag maayo nga future sa imong mga kabataan, you decide today. Accept Jesus as your Lord and Savior today. Igsuon, dili kinahanglan undangon nimo tanan usa karon. You just receive Jesus Christ. Yes, then you decide. You receive Jesus karon. Dawaton ta ka Lord as my Savior and Lord. You will be king sa akong kinabuhi. You will rule sa akong life. Then ingnon ta ka igsuon, dili lang reformation ang mahitabo sa imong panimalay, sa imong opisina, sa imong trabaho, sa atong gobyerno, transformation. Hallelujah. Kung ang mga katawhan sa Dios muduol karon, mo decide, tarungon ako akong kinabuhi, ayuhon ko ni. Kung ang mga tao karon mo desisyon, dawaton nako si Kristo, igsuon ko, dili pa ulahi ang tanan. Dili batanon ang tanaw sa imuha sa Dios. Diri nato makita igsuon nga ang true leadership wala nagbase sa pangidaron.
Ang true leadership nagbase sa matarong nga desisyon nga dawaton si Kristo nga mamahimong Dios diya sa iyahang kinabuhi. Igsuon, karon no nagtuktok ang Ginoo sa imuha. You decide today. You humble yourself before God. Sa dihang nadungog nimo kini nga kamatuoran nga gipadayag. Remember, igsuon, ginapadayag ang kamatuoran ug sa dihang madungog kini igsuon. Ato kining paminawon og ato kining desisyonan. Hallelujah. Basahon ako last. You were sorry and humbled yourself before the Lord. Importante igsuon ang repentance. Pagpaubos, ang paghumble before the Lord. When you heard, karon kay nadungog nimo, what I said against this city and its people, that this land would be cursed. Imana na to igsuon. This land would be cursed and become desolate. You tore your clothing in despair and wept before me in repentance. O niyang instruction igsuon. Nakasulat sa Bible. You repent. You repent. Hinulsuli ang imong pagpakasala. Talikdi kini ang pagkamakasalanon, undangi ang tanang gipanghimo nimong daotan, ayaw nagbalik-baliki, that is repentance. Bag-ong hunahuna, ipabag-o sa Dios, surrender. And I have indeed heard you, says the Lord. Maminaw ang Dios nimo kung ang imong kasing-kasing tinuray nga gapaubos. Igsuon, I believe, nakuha ninyo ang message today. You decide. Nasa inyo ang choice. Niadtong mga nakahimo nagdesisyon apan alanganin hangtod karon on how to pray. You can pray with me. Atong iduol, idangop nato sa Ginoo ang ato ang concern karon. There is evil, klaro na igsuon, and evil na ana sa matag usa. Kay ngano walay ni isa nga matarong, ang tanan nakasala nakabsan sa himaya sa Dios. Igsuon, ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang gasa sa Dios kinabuhi, pinaagi kang Kristo Jesus. You decide today, igsuon, you receive Jesus Christ, you believe in Him. He will give you the right to become a child of God. Repent. Duol sa Ginoo. Gantihan kaniya. You believe, igsoon. Have faith. Pagtuo lamang. Pagtuo lamang ang gi-require sa Ginoo. Walay daghang mga tulumanon, igsoon. You just have faith. Then now receive Jesus Christ in your heart. Let me pray din ha sa inyo ha. Father in heaven, salamat Ginoo sa kinabuhi ni Haring Josiah. Kamong natun-an karon a very young king. But Lord God, we praise you because ang mga pulong nimo nag-ingon, he decided sa iyang kasing-kasing. Nihimo siya Ginoo og desisyon to follow ang imong mga lagda og dili wala niya gisunod, Lord God, ang iyahang ginikanan. Ang pagkadaotan sa iyang mga ginikanan. But Lord God, he followed. Sama kang David, nahimo siyang great. Yes, Lord, dili man mi mahimong great in the eyes of man, apan Ginoo dina sa imong atubangan. Today, Lord God, dunay mga kaigsuonan, ni decide nga ila kang sundon. Father, accept, Lord God, ang ilahang worship. Accept, Lord God, ang ilang pagpaubos. Dawata sila, Ginoong Dios, sama sa pagdawat mo kanamo. Lord, sa diyang ilahang talikdan ang tanan nilang pagpakasala. Father God, dunay dakong maayo nga plano imong gihuna-huna sa future. Dili lang ang amo ang material nga future, Lord God, ang among limited life, but there is life eternal dinha kanimo, Lord God. Ikaw nag-ingon sa imong pulong nga imong gihigugma ang kalibutan. You love the world so much that you gave your Son, Jesus Christ. Siya ang namatay. Siya ang nagpalansang. Siya, Lord God, dito kaniya Ginoo, tungod sa among pagtuo, Lord God. Amo karon, Lord God, gituuhan nga kauban kami sa iyahang kamatayon. We died together din ha kaniyang among sala, Ginoo, among gipaapil og lubong, amo kining ginahinulsulan, dili na namo balik-balikan ang among sala. Lord God, sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesus, kami usab na banhaw kauban ang righteousness nimo. Hallelujah. Lord, dawata ang mga pag-ampo karon sa imong mga katawhan.
Ginoong Dios, imo kaming takos ug angayan, Ginoo, to live with you eternally. Father God, accept our worship. Amo usab ikaw, Ginoo, giimbitahan niadtong mga mahinulsulon nga kasing-kasing karon, Ginoo, nga nagduol kanimo, nagpaubos. Nag-ila nga sila makasalanon. Lord God, sa imong gamahanan nga pangalan, limpyuhi usab sila, Ginoong Dios. Puyi, Ginoong Dios. Lord, ako kang giimbitaran sa matag usa karon nga nagminaw niini. Puyi, Ginoo, ang ilang kinabuhi. Then ang tinuod nga transformation mahitabo dinha kanila. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan ang among pagpasalamat tungod, Ginoo, sa kaluwasan nga among naangkon dinha kang Kristo. Ang among pag-ampo. Salamat balang Espiritu. Gapamuhat ka sa tagsa-tagsa namo karon. Bisan nga ri kanako og sa mga kaigsuonan. You are working. Hallelujah. Lord, wala ka mag-undang sa pagpamuhat. Akong pag-ampo sa pangalan nga gamhanan. Pangalan nga muluwas ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga nakalahutay sa gihapon hangtod nining mga orasa. It's 6:54. No, I believe murag oras ta kapin siguro, no, or something ana oras ta mang igsuon nga kamo nakig-uban kanako. So dili nako saipon ang pagbasa sa tanan nga mga nag-comment niini. Praise the Lord, no. Salamat kaayo kaninyong tanan, sugdan ako. No, diri ko ba magbasa sa ako ang diri sa ako ang screen. No, ingon pa si si Brother J. Alhas, ingon pa niya, blessed morning, Pastor. Amen gyud kaayo, Pastor. Amen. Ate Connie, good morning, Pastor. God bless you. Kumbati. Thank you, Ate Connie. Ninang Bing Suladay also, ingon pa niya, good morning. God bless. Good morning po, Ninang Bing. Pakiregards usab din na kang Ninong Bong og sa tibuok pamilya, no, dina kaninyo kang siya og kang NJ, no, paki-extend ako regards. Kang Apple, thank you, Sister Apple sa heart din ha, no, salamat sa love din ha, sa word. Amen. Blessed Thursday morning po, and to all listening, thank you akong pag-umangkon din na sa tanhay, no, and Mark also, good morning po, thank you Mark Violeta, no, thank you sa inyong mapadayonon din na nga pagsubaybay. And also kang Ma'am Gina Tibuen, a blessed morning, Pastor Dingdong, og sa tanan nga naminaw. Amen sa pulong sa Ginoo. Thank you po. Thank you po, Ma'am Gina. Brother Charlie, nakapa-amen. Brother Elvis Tugot, good morning, Pastor. Praise God. Hallelujah. Mo pa'y pagmatan ako, ikaw ang bungad. Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Amen. Thank you. Wow, no? Salamat kayo kay Word of God ayon. Ang naadayon sa imuha din na Brother Elvis. And also, Brother Jorex Calyao, nakapa-amen. Thank you, Brad. Good morning ni mo din ha. No, keep safe din ha sa pag-atiman sa atong Ginoo. Amen. Pastor Neneng Nakita, good morning, Pastor. God always warns the people. Oo. Amen. Thank you, sis kang kuan. Kang Pastora Neneng, tinuod gyud no, ginapahimangnuan gyud ang mga katawhan sa Dios. Amen. Sister Sandra Agpawa, have a blessed morning, Pastor. And sani, Zeus Supino, to God be the glory. Watching here in BPI, Sanito, Ipil. Amen. Thank you kayo, Brother Zeus. No, Sister Tata, amen. Nakapa-amen. Salamat sa pag-share usab, Sister Tata. Kapitan Yoyong Kuwamag, salamat kayo. Ang usa ka leader also din na sa Don Andres, no, ang barangay captain. God bless you. Kapitan, kabalo ko, nakasalalay usab din na sa imuha ang kaugmaon sa barangay Don Andres. So ang good leadership, Kapitan, mo na gikinahanglan din na you decide, hallelujah, sa imong kinabuhi usab. God bless you. God bless ang imuhang buluhaton nga gisangon din na sa imuha. Limited lang ang atong panahon. Busa himuan na, kutob sa mahimo din na, Kapitan. I salute you. No, Kapitan Yoyong Kuamag. Amen. Also, ingon pagbalik ang akong pag-umangkon, Sister Linlin Poras, blessed morning, Pastor. Kumbati. Thank you, Sister Lynn. Salamat sa mga amen nga nagsagunson. Sister Lorvy, good morning, Pastor Don, and to all the viewers. Oo, good morning, Sister Lorvy. Good morning also kang Sister Jin May. Salamat sa mga pagpaambit sa atong gihimo karon. Ate Emma Casio, amen. God is a forgiving God. Amen. Tinuod gyud na mupasaylo ang Dios, no, og iyaga yung
hatagan og kaluwasan katong gaduol kaniya. Sister Lalay, Jenny Lynn, nag-ingon, good morning Pastor and sa tanan. Amen for the word of God. Thank you Lord. Amen. Salamat no. Sister Lalay, usab gustong mutubo di sa Ginoo kauban ni Brother Samuel gapaning kamot. Hallelujah. Thank you sa inyong kinabuhi. Saludo ko sa kinabuhi din ha, no? Gaturia family, bisa na pa usab din ha kang Tatay Edgar, no? Kang Nanay Zenaida. Good morning po. Gimingaw ko sa inyo ha. Wala ta nagkuyog last Sunday sa atong worship. Anyway, I know ginagamit mo sa Ginoo sa iyang mga pamaagi also. No? Be a blessing. Hallelujah. Gaturia family. God bless you. Manong Boyet, Sumatra. Good morning, Pastor. Good morning sa nimo din na Manong Boyet. Kumbati usab din na kanunay. No? Thank you for sharing, Sister Jeneline. O ang akong palangga, nag-ingon, God can give us the grace, the energy, the zeal, the passion to do whatever we need to do and to do it with a good attitude. Shalom, everyone. Amen. Tinuod na, no? Ang Diyos ang muhatag ni ining tanan. Pinaagi sa iyahang grasya. Salamat palangga. Amen and amen. Good morning sa atong tanan. God bless us all. Jean May Inghog, no? Thank you. Sister Margie, God bless you, Pastor. Thank you, Sister Margie. Amen. Thanks God sa imong kinabuhi, Pastor. Tananta nga atong kinabuhi, no? Mamahimong good example because doon na tayo choice. Amen. Himuon na nato ang atong choices today. Salamat usab sa imong kinabuhi, Sister Margie. I believe na ay mga pamaagi ang Diyos usab ginagamit ka, especially sa mga kababaihan, no? Kumbati lang. No, kanunay lang ta din na ang mahinungdanon mapadayonon ang mga Kristohanon. Hallelujah. So salamat kay Sister Sandra Agpawa, also a member of the Proverbs ng 31 group. Kauban nila ni Sister Margie. Praise God, naminaw gyud akong bana. While naminaw siya, salamat sa pulong sa Ginoo. To God be the glory. Amen. So Brad, no, naminaw pa man din na ang imong husband. You decide today to follow God. Isipa ang imong mga kabataan, isipa ang future sa ato ang katilingban. Ngano, today we decided nga atong sundon ang Ginoo. Hallelujah! No, Christine Candy Casio. Amen. No, nakapaamin usab si Sister Ivy. Thank you kaayo, Sister Ivy. Extend my regards din na sa imuhang mother, no, kang Ate Baby Casio ug sa imong papa kang Kuya Arthur, no? Dinha kaninyo Casio family. Maayong pagpaminaw. God bless you. Oo, ang Dios magapanalangin di kaninyo. Ang kasing-kasing ninyo kabalo ko. No, ang asa pa nagsukad ang inyong pagtuo. Gikan pa sa inyong amahan, no, ang Baktong family. I am blessed sa inyong kinabuhi. Baktong family, Casio family, tanan nga nalang bigit sa inyo din ha. Just be a blessing. Thank you sa inyong kinabuhi. No, good morning kang Ate Doris also, no, good morning kang Joy, tanan kaninyo din ha. Grabe ang ginahimo sa inyo ha sa Ginoo, no? A blessing. And also ang ako ang sister din ha sa Titay Cleo, no? Maria Linda Ojeda. Amen. Thank you, sister. Good morning nimo din ha, no? Paki-regards din ha kang Bro Tony. Oo, kumbati. Hallelujah. So hangtod sunod gayon, salamat kayo sa tanan nga nakigduyog kanato karon. Again, ang akong paghangyo kaninyo, please i-share ninyo kini. Paningkamot ni mga igsoon nga daghan pa unya ang makaila sa atong Ginoo sa dihang mo decide usab sila. So hangtod sunod gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye. God is near, healing broken hearts with His touch. Oh, yes, He is. As we gather to worship His name, He is riding on the wings of our praise. I believe